Maayong gabi na sab mga kaigsunan, Monday night. O niya kita sa atong tulumanontak na sa pagtuon din sa Hope Channel South Philippines. O karong simanahon na. Ato na usab pagkalantawon ng atong lesson sa lain na usab nga topiko, but a continuation of what we have left last Friday or last week. And now this is all about the nations part 2. Alang sa atong opening prayer, atong hangyon si Pastor Elvin Salarda sa pagkatag niya. Gracious, loving Father in heaven, this evening, Lord, we ask for your wisdom so that as we discuss our lesson this evening with Pastor Roxy, we will be able, Lord, to discuss it according to your wisdom so that we can share the important lessons that we are going to learn tonight. And thank you for blessing all our brothers and sisters, kapaglaon, friends, nga nagasunod ni ining programa. And we also like to pray for the baby of Sister Christy Casiana, who is sick, Lord. We pray that your healing balm will give healing to this baby. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so karong simanahon na, atong pagalantaon ang continuation sa atong lesson of last week's lesson, no? With regards to the nations. But this is part 2. Okay. So, mura na siyang salida kanina ito, no? Part 1, part 2, part 3, part 4. I don't know kung pa ni part 3. Okay, wala na ako na nasubli atong lesson after this. But this is part 2. So, akong pagabasahon, mga kaigsunan, dinhi sa sinulat ni David, no? Particularly in Psalm verses 46 verse 10. Mao kini ang memory text nga gi-employ sa atong author para magiyahan kita og tarong, Pastor. Og if I may read this from the New King James version, no? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So kani siya nga teksto, nga siya ay point of similarity sa teksto nga atong gigamit, memory text nga atong gigamit last week sa Daniel 7:14 na to, nga ang Ginoo in the future time mo establish sa sayang gingharian nga dili na mabuntog. Yes. No? Nga it will remain or it will stay forever, so different from the kingdoms nga gi-establish sa mga tao dinhi sa kalibutan. And now gisumpayan ka na nga kanabitang mura na siya ganang gi-reinforce to siya nga bersikulo din sa Psalm. Of course, nauna man gud pud ni. Pero gigamit lang ni just to reinforce katong memory text nga gigamit last week. So, be still and know that I am God. So, because in that verse last week, na-establish na to nga kini nga gingharian, ang gadumala ni walay nalain kundi ang atong buhi nga Ginoo. So, because of that nga presentation, we are told tonight nga kalma lang ta, no? O atog yung dapat mahibalan ang Ginoo nga atong ginaserbisyuhan or ginasilbihan. I know that I am God, and because I will be exalted among the nations. Grabe po, no? Mura siya sort of kaning using the word magod I. So there is the emphasis of kanang kanabitang assertiveness. Yes. Kasi I will be exalted among the nations. So, marabag, ayan na mong pangita pa og lain pa, no? Naami mga nasod karon nga gatinguha nga makahimo sila og mga kanang extraordinary nga mga inventions, mga ideas nga ilang ginauna makapalungtad sa ilang pagstay sa power and so on and so forth. But in this text, we are told that God will be exalted among the nations. Not these people nga dumala sa atong mga nasod or mga gingharian nga gidumala sa mga tao kaniadto, and I will be exalted in the earth. So, that is the sense. So, kung ato nisang tanawon kung unsa gyud ang kalambigitan ini nga bersikulo sa mga subtopics nga atong pagkalantawon tonight. Pastor. Yes, nganong nag-ingon ang Ginoo ni kay based on the background sa last week, Pastor Pido, ato makita nga
nag-establish ang mga katawhan o mga kanasuran, di ba? So, nakatag na, doon ay daghang mga civilizations. O niya, sa pagkahimo na o daghang mga nasod, nagbiya sila diha sa Ginoo. Right. So, that is why ang Ginoo, nagtawag bitaw to ni Abraham, aron maghimo siya o gihang nasod, then nagpili siya og mga katawhan, nga maoy iyang giila nga iyang mga katawhan, aron mo may magmantala sa tibok nga kalibutan. So, gisultihan sa Ginoo ang iyang makatawhan nga kalma lang mo. I know that I am God. Ako mo'y matuboy sa tanan nga kanasuran. Kay kanang mga Ginoo diha sa ubang mga kanasuran, dili na sila tinuod nga Ginoo. Mga idol sana o na sila naigahom. But I am a God Almighty. I created everything. I have all the power. So, buti pasabot niya, diri ra gyud mo alagad so ko kay ako mo'y tinuod, and the rest mga Diyos lang na sila, or maingon nato na sila nga kung musimba ka sila nga Diyos, you are worshiping Satan or Lucifer, who is in contrast sa panggobyerno sa atong Ginoo. In fact, no, yeah, correct. Ang gipakita po sa Ginoo, pinagi sa atong lesson din mga kaigsunan, katong the consequence bitaw sa pagdisobey sa iyang command. Yes. Especially sa imong gisgutan dito sa panahon ni Samuel, sa 1 Samuel chapter 8, no? Kato bitaw nangita na gyud sila nga hari nga unta. Gusto jud nila nga magkaroon po sila kanang hari. Mao po'y ginahimo sa mga surrounding nations diha sa ilang lugar mismo. But just like what happened in the past, mausap so the consequence sa gisulti sa Ginoo before it happened, nahimo jud siya nga tinod. Like for example, atong introductory parts of atong lesson, no? It was never God's intention for either Satan or humanity to fall. So, meaning to say, ang pagpakasala nila, it's not because nga gigusto na sa Ginoo. Kana bitong kabahin na sa plano sa Ginoo, nga kani nga mga panghitabo, iya na sa Ginoo. Kaya namo kayo sa mga grupo nga nagunang-una nga kani nga mga drama sa kalibutan or history sa kalibutan, including sa history sa mga panghitabo diha sa Bible, kabahin na ni sa drama sa plano sa Ginoo. So what our lesson is putting this in the right place, telling us nga even katong pagpakasala ni Adan ug ni Eva, it was not even part of God's plan, no? But ang clear gid nga gi-emphasize Pastor Salarda, the same pod nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Samuel ug sa mga paingon ngadto sa mga elders nga mao gyoy nag-request nga kung pwede taga-abo sila gari. But if you read Daniel chapter 8, no, katong last week, gipakita gid sa Ginoo, di ba? I remember you said, no, ang mga nagkalaylahi nga mga mahitabo. Although prophetic siya in nature, kay future pa man siya, pero all of those ang gisulti sa Ginoo nahitabo gyud because basically kanang obedience ba sa iyang sugo or sa iyang mga mando. So mo na dinhi nga kaning the fall without Dr. Elvin, no? Yes. Ingon sa to ako lang pagabasa, no? Ingon dinhi, through the centuries some people have argued that God wanted the fall. So murabag kanang naghimo ba siya og salida nga scripted ba nga na gubot, away, para in the end time siya ang mahimo gyud nga bida or something to that effect. So mo na ang linya sa ilang theory that it was his intention for humans to descend into sin and death and thus lead him in the persons of Jesus to the cross para matuman gyud ang iyang kabubuton nga maadto sa dito sa cross magpakamatay alang nato. So iya gining gilibog ba gikutaw niya by introducing kani nga mga element, no, nga magpakasala ang tao para ma-fulfill ni siya, para daw nga matinud yun ang iyang sulti. Yeah. So kana siya kining mga pangunahuna alam may sa mga tao. Pangunahuna ni siya, ha? Okay. Nga ilang ginahuna nga kay balo na magud ang Ginoo sa future. Mo ni nga kining nahitabo mao gyud ni siya. Walay question sa ability sa atong Ginoo, sa wisdom sa atong Ginoo nga mahibalo siya sa unahan. Right. Pero dili intention si Ginoo nga ang tao mahulog sa pagpakasala. Kay imagine kung
nahulog naman yun sa pagpakasala. Imagine ninyo ang cause of redemption. Ang cause of redemption, imagine ninyo. Kunya, atong ma-imagine nga, it needs a Savior, it needs an incarnate God nga mo sa kalibutan, aron luwason ng tao. So, kung ako, I will not allow it to happen. Nga dunay fall sa humanity para nga mo incarnate ko, magpakamatay ko dito sa Kalbaryo sa cross. So I think that was not the idea. Ang Ginoo wants us to just simply be obedient and live happy forever. Yes. Niya dili na ma-expand ang iyang ang iyang cause nga magpakamatay pag yun siya. That was a great sacrifice in behalf of God. So it was not that idea, mga hinigugma ko makaigsunan. God came for our rescue sa dihang nahulog ta sa pagpakasala, because God is a loving God, na dili niya gusto nga ang iyang creation forever nga mawala na lang yun ba sa eternidad. So it was not God's plan. It was the act of Satan. It was the act of our first parents who disobeyed God to follow His will forever. That's true. And also, kanang free will. Free will. Presence sa free will nga mao gyud hatag kanato sa Ginoo nga dako kay ni siya nga elemento no sa atong pagkinabuhi kanang sumala na sa atong gisgutan kaniadto pa. Kining gift sa free will nga gihatag sa tao, wala ni siya sa mga mananap. Yes. Sa mga tao ra ni siya kay kita ra man ay kakayanan no to reason out, no? We are called the rational beings, or so kani siya nga free will prior to sinning sa atong first parents, and after more ning usa sa mga butang nga wala sa tao. So consistent ni siya, mga kaigsunan. So kaning mga panghitabo, of course, ang culprit gyud ani is actually free will. Yes. I mean, ang wrong pagplaster sa pag-exercise sa freedom of choice, no? Kagawasan sa pagpili. So, kay kanang mingom gud nga kagawasan sa pagpili, wa gyud apil ang Ginoo ana. Wa gyud apil ang Ginoo kay kagawasan man. Otherwise, the will siya kanang dili siya free will, no? Kung for subject example, pa ka. kung gi-coerce ka sa Ginoo, gi-manipulate imong will, so mao na siya ang risk nga nahimutang diya sa Ginoo. Pero mao gyud ang nature, kay He's a God of love. Kang ang love di man na pwedeng yes. i-impose niya ang self diha kanimo nga aron gyud nga mutuo jud ka, no? By all means. So kung yan na magud mahitabo, mawala pud ang kanabitang essence accountability sa tao. Kay kung tanggalon po nato ang free will, makaigsunan, robot na ta. Wala na tayo accountability. So what is my accountability to you? And what is my moral responsibility sa akong kaugalingon og sa iya? So if I do something, then I will be held liable or accountable because of free will, tama? Yes. So kung wala yung free will, everything is destined by someone else bigger than us. If I do something, let's say, nakahatag og kasakit sa isig ka tao, like example, napilay siya or nawadan sa kinabuhi, so I would not be held morally accountable or liable to that person. Kay ang akong gihimo dili man pinasikat sa free will. So it's influenced by somebody else behind me. So because of that goes the consequence kaning pagpakasala ni Adan ug ni Eva. In fact, Pastor Elvin, before na ako ibalik sa imo, bisag kaning kay Adan ug ni Eva, di ba, na the fruit of the tree of good and knowledge, di ba? So there was no manipulation on the part of God aron nga kanabitang ma-influensyahan niya ang pag-exercise sa free will nga gihatag sa Ginoo sa iyang binuhat si Adan ug si Eva. So ang iyang gihimo is naghimo siya og kanang tree, no? Nga ang iyang bunga was, of course, that is called as the tree of good, a tree of knowledge of good and evil. So but it's just kaya nga knowledge kay why knowledge, kay gikuman magud sa Ginoo man ato sa lesson, no? The first use of the root verb, no? TSWH. I don't know how do you say this mo ni problema sa Hebrew, mga kaigsunan, kay wala magud ni siya kanang vowel
Miswat. Or miswat siguro. Whatever. Di man nato ma-perfect yun ang sound ani mga kaigsunan. But ang English ani is to command. So when God make this command, He makes sure nga first is they are capable of understanding the command. Di ba, Pastor? And then the thing that was given to them as part of God's command was actually clear. Kay nganon di man ta kasulti nga dili clear. Kay kung unsay nitabo ni Adan ug ni Eva, mao gyud gisulti sa Ginoo sa ila before they fell into sin. So the command was clear, so there was justice. First of all, there was no such thing as injustice on the part sa command sa Ginoo. And then it was a fair kind of command. Kay ang knowledge nga giplaster sa Ginoo is kanang according sa kakayanan nila nga masabtan. Kay for example, kung muhatag og butang sa imo nga mao nay basihan sa imong decision making unya wa ka kasabot. Yes. Lahi po na siya. Yeah. Pero kung di ba kanang ginikanan man ta pastor, di ba kung gagmay pa tong mga anak before ta kanang muhatag bitaw ta og sugo nila kanang for example mag-study mo or unsa man nga mga sugo sa balay, make sure ginato nga kanang sugo nato sa ila klaro gina. Kay usahay ka ng, napatay time nga usahay, atong choice of words ba, dili bitaw klaro. So, for example, mayroon ka nga, paliog dalaan ang ilang pagdungog, mo nga butang, pero actually, imong ipasabot, dili na mao kani nga butang. No? So, for example, tubo, ada ba? Ay mo din gusto ka ng tubo nga katong sugar cane. Pero ilang gidala katong tubo. Yes. So, ada ba? So, mali ang pagkakuan. So, that's why, when you give a command to someone, make sure that the subject of the command must be made clear. Okay. Otherwise, kanang pwede ka pwede mo argue siya dan nga, oy Ginoo, sorry, di mo gusto klaro imong gisulti. That's true. So, wala nila nag-erase nga point tungod kay it was made clear to them. Right, Pastor? Yes. Kung nato ning tanaw ning command sa Ginoo, clear gyud ni siya, Pastor Pido, as you said, no? Clear gyud kay ni siya nga walay pagduha-duha nga wa ni nasabtan ni Adan og ni Eva. Now, just a little background, Pastor Pido, sa atong mga kaigsunan o mga kapaglaom. When God created man, He created niya ang tao in the image of God. So, mo yun na, in their own likeness. Unya, human iyahang pagkapurma na gyud sa tao, sa mas Ginoo, gikan sabog sa yuta. Then, iyang gininhawaan sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao na himong kalag nga may kinabuhi. The act of God sa iyang paghimo sa tao, paghatag niya og kinabuhi, wala gyud nakulang, Pastor Pido. Correct. In wisdom, in capabilities, everything gihimo sa Ginoo ang tao in His own image. He can make things right. Niya capable siya nga makahimo siya og right decision sa iyang pagkatao. Because God did not give them the kanang authority to subdue, to replenish the earth, to make dominions, kung wala na nga mga capabilities sila. Because the word subdue is you are a steward of God's creation. Dominion, it means you have given or compared to a leadership responsibility. So it means ang tao in his perfect state, kuan yun siya, right yun siya. Wala yun kay makita nga dili siya kapabol. So when God said ayaw na ka na anang mao nga prutas, ugi mo na siyang tanaon kay kanang prutas pag ila sa matarong og sa dautan, ugi mo nang tanaon ang Ginoo naghimo niini nga clear sa ilaha unya. Actually, this tree of life makes us really human. Nga, prove yun nga human yun ta. Okay. Nga, we are capable to make decisions. Nga muna, nga, ingon ayaw niyo kan anak kay makadaot na. But unfortunately, nasipyat lang yun ang tao, naminaw sila sa serpent, nga na-manipulate sila. So, they eat that. Kay who wants to be like God also, it's a bagadiganan, mapasama po kasi Ginoo. So, wala siya ang tendency. So, but in their wisdom to make a right decision, they are all capable. They can make the right decision. The only thing is,
they submit to the ploy of the devil, making to be like God is something else. So maybe they look for more, and this becomes the problem. Okay, nabitaw yung joke, Pastor Salarda. Ato ko sa Indonesia. Ingon ang usa ka Indonesian sa abi ng pastor. Katong sa Garden of Eden ba? Kay kung Indonesian pa to si Adan ug si Iba, dili to sila mahulog sa pagpakasala. Kay ano man. Kay mas piliyon na lang snake kaysa apple. Tinodsan. Oh, tinodsan. Yeah, tinodsan. Kay lami mang sudan. Lami mang sudan. So, disgrasya ang snake. But I agree but I of course completely agree what you said. That's why it's called the tree of the tree of the knowledge of good, no? And evil. Dili lang kay the tree of the knowledge of evil. Na ay good. So, balanse. So, meaning to say, may ba tayo sa teacher nga, na mo reklamo nga mga estudyante at ang madunggan, unsa man na, bisag sa tuwa, no? May nga sila nga, unsa man na si teacher nga, ayang exam ba, wala lagi dito sa among istadihan. So, anak bitaw, so meaning to say, asa man na siya nagkuha sa mga questions. Abi mong good na mo nga, kaning questions niya para sa mong exam, dito niya kuhaon sa aning, amo yung diskasan gid diya sa klasan, pero nganong lahi man to. So nayana nga mga kwan ba. So it might cause some sort of kanang injustice also allegedly, no, on the part of the students, knowing ang inyong gidiscuss mao ni, pero naghatag kag mga questions nga layo kayo or wala didto sa imong outline ba? Yes. Sa imong outline. So but in the case of God, no, it's not. Ang exam nga gihatag sa Ginoo sila naa sa ilang course outline. Yes. Very very clear, no? And you were right also in saying they were capable of kanang understanding it because they were created as rational beings. Siguro layo ra sa IQ, siguro layo ra ta kay Adan ug ni Iba kay remember kani nga time nga nahitabo ni kuan ba sila? At the perfect state sa ilang kondisyon, dili nga katong nakasala na. Corrupted na ilang intellect. Ilang panguna-una. Dili. Kung ba, kanang hapsay ba kayo? So, but anyway, just like Dr. Elvin said, nga medyo nahulog sila sa pagpakasala. Yes, Pastor. Mga kaigsunan na kapaglaom, atong makita rin nga, katubitaw ang pagkaon nila sa protas, it was not simple na kayo nga sala. Because that is really a rebellion against God. Kay ang order guno ayaw mo kaon na. So ni kaon ka di nagrebuild ka sa Ginoo. So it was disloyalty. Kay imbes loyal ka sa Ginoo, Ginoo, namina ka dito sa kaaway. You see? Then sunod you reject the kingship of God sa imuha nga kinabuhi. Oh yeah, that's right. So ni adto na pud sila dito ni Satanas. Dito na sila ni sunod na Hinoon. So kining ilang pagpakasala o ato ning tanawon, ang resulta ni dako gyud kayo og resulta sa humanity. Tanawa, that was an act of rebellion, that's an act of disloyalty. So now naghimo na sila ilang kaugalingon nga nasod. O niya, paghimo lang nasod, wala na lagi acknowledge ang Ginoo. So you see, imong matanaw diri, this was a simple kayo nga sala, pero it leads down, nga ang mga generations ni mga tawhanan ni Adan ug ni Iba, nag-establish og mga nasod, nga dili na nila ilhon ang Ginoo, instead si Ginoo. So that is why ang atong text, ayaw mo ana, diri mo sa kuha, kay ako ang tinuod nga Ginoo. Kunya ako mo'y angay niyo nga pasidunggan o simbahon. Pero ang mga tao nagrebuild sa Ginoo, so instead ng Ginoo, that is also one point. Very good. Bisan pa sa nasod nga gitukod yun sa Ginoo, ang Israel. Yes. Gikan sa seed ni Abraham. So wala na exempt, no? Wala na exempt. Okay, sa itong lesson din, as the kings of Israel became progressively more wicked. That was part of, I remember, diba, ingon ka, part of the consequence nga giwarn sa Ginoo sa ila. Part of God's command ba? And it became true. So God's covenant people became so worldly and so removed from their purpose that He gave them even more of what they wanted. And that is, muna gitawag na ito nga human government. So murabag, kita, siyempre, kita manggod kay, tungod kay panggoberno manggod na,
nakita tendency pastor nga bisag sa church, di ba? Usahay, Yes. di ba punta, di man ta perfecto. So usahay nakita lining ba nga kana bitong mas ipadako na to ang kanang Yeah, usahay. usahay lang Yeah. ba? Yeah. Because na president pud ka, I think na po yung mga imong mga kuan kaniya to siguro nga lahi po nilang kanang ang imong presence ba lahi gid ang kuan. So usahay na tendency bitaw nga makalimot na ta nga labi na sa panahon nga natay ginasitil nga problem, nakalimot na ta nga napaday mas labaw pa mabitaw na nga kanang sa panabit na yung mga problema nga atong isettle pag nagmen bitaw ilang hearts. The feeling is kuan ba? Kana bitawng lahi jud ang dating pastor, di ba? Yes. Kaya ang atong magbutas sa itong hununa, dili na magud ni trabaho nako. Trabaho na magud sa Ginoo. Katong na pagsiguli nato sa ilang mga relasyon. Di ba? I mean, I know you are an experienced administrator, so dagan na imong nahimuan eh. So, yeah. So mo bitaw na nga og atong tanawon in relation sa spiritual leadership. Yes. Kay Pwede siya. kanasuran man applicable kayo siya. Applicable, So kung ang righteous leadership mo prevail sa usa ka nasod, so duol siya sa Ginoo, progressive siya, daghang panalangin ni yatag siya. Unya, of course, panalipdan siya si Ginoo. It is same also with the church leadership. How much more for the church? Expected yun nga spiritual leadership. But the problem is, sometimes ang leadership nato usahay individually, way labot ang church, we adapt into the system sa kalibutan. Sama sa Israel. Sama sa Israel nga ilang gi-adapt sa ilahang leadership sulod sa katawhan sa Israel nga dili na siya jud siya mao ang angay nga buhaton. Pananglitan. Ngitan sa dapat untano sa Example church. lang. I mean, you're Yes, an example experienced convert ka. ang Israel sa ato lang sa Bible example lang sa Judiciman ang ilahang ilahang niya sa ato pud nga church bisan si Elder Ted Wilson nagila siya nga I am giili ko nga president pero ang tinuod nga presidente si Jesus. Ang God. Igo lang ko nga gi-inspire sa Ginoo ngayog wisdom nga nag-lead ko sa chair sa meeting nato aron nga ang agenda sa Ginoo mo'y mapatuman. Unfortunately, Pastor, in usahay sa operation sa church, I'm not talking about in a conference, maybe sa local baka sa mga churches baka usahay ang leadership nato murag kalibutanon. Kay gi-pick up na to itong mga ideas kalibutan niya imuhang pag-lead sa church di na spiritual mo na nakag-authoritarian ng imuhang mga pamaagi dili na siya mao ang pamaagi na to. Kay ang tuyo si Ginoo dapat distinct yun. Yeah, distinct yung ka nga imong ang ato nga leadership God willing nga dunay example sa humility nga example si Jesus mo gyud itong model sa kind of leadership. Usahay mawala na siya ba? Kay natay kaugalingon nga mga pangunahuna nga as much as we want mo gini ato ang buhaton. So say matintal ta nga pusampol nata sa taas makanuna ta nga mo ni sakto so tanan nga uban nga mga idea nga dili mo fit sa imo hunahuna. Dili to siya sa Ginoo. No, dili mo jibe sa imo hunahuna wrong na. That's a part of the danger, no? Yes, that's a part of the danger. Kay nagunahuna mo kuno sa hita nga gi-inspire ko si Ginoo kini ako hunahuna mas maayo pero we are all reminded nga bisan sa mga bata, di ba si Ginoong Hesus ang ginharian para sa mga kabataan niya, we cannot discredit the ideas of mga children nato because we can learn from them. Right. Nga we can accept their ideas and maybe even more brighter than what we have because if they are inspired by God, they can have a bright idea than any one of us. So just like what you said, no, so sa especially na for example sa church leadership, very important kay gitawag natong spiritual discernment. Yes. Kay kaning spiritual discernment, this will also kanang allow us to think ba nga, uy, on this particular situation, I need to remain humble. Wala na ba, no? Yeah, that's very important. I need to kanang i-open ba na ako mga pangunauna sa uban po nga pangunauna, something to that effect. And then siguro amo ning ampuan para we can make a good consensus over this. So very challenging siya, di ba? Dili ba, Pastor? One time nga sige daw. I was a church pastor at the time. Perti gyud gubuta sa church. When I came in, gubot na gyud kayong church. So so gipadala ko dito. So I became a church pastor nga gubot kayo ang church. So
sa in the middle sa discussion, height na mga discussion, bugat na kayo. So, what we do, kay murag, taas na mga intention, so, I ask that we have to pause for a prayer. So, we stop. Then, we kneel down and pray. Then, after, we start again. Na-diffuse ba ang... Nalahi na siya ba? So, I think, in some occasions, we need that. And maybe there are other more ways nga mahimo na to, nga ma-diffuse pa. Okay? Because, after all, we are only servant to ask the wisdom of God para unsaon pagpadagan nga ang church mahimo nga successful sa iyang ministry. It is not our ministry. It is the ministry of the Lord. Kunyang why nga we have to insist kung gawa siguro kung kay mga personal interest. Pero kung wala kay personal interest, it's only for the work of God. Why can't you accept other ideas which is also inspired by the Lord? Nga it may be inspired na sila para nga makakuha taga ideas and that will work for the benefit of all. Imong balansi-balansi. So mura po na siya experience niya danog ni iba, no? Dapat ang knowledge po nga imong i-bring out sa imong mga kauban, dapat kanang kanabitang nagin sila kanang point nga pwede nila siya mga balansi ba. Kaya kung it's only a one-way idea, so kuhay po na sa kuman sa Ginoo. Kaya in fact, ang Ginoo, ang i-present din sa Garden of Eden is the tree of the knowledge of good and evil. It's not just a tree of knowledge of good without evil. So, both ways. So, I think, kung ato na siyang ipalaparon pa ang implication na ni Pastor, no? May ito nga kayo mong i-mention. So, I think there is also wisdom in what you said na, for example, sa mga butang, usay, adunay kalibog, pero usay, murag maulaw, bitaw ito nga, leader tao niya, atong murag wala, bitaw kayo ito napakita, nga kuhan niya, kanabitaw, ang idea nga mo, ma-aproban, diligikan sa kuha. Pero yet sometimes, di ba, na temptation na. Yes, that's true. Nga, mura, o kung kita ay leader, mga nahuna ta nga, ang atong nahuna right, niya, o di ta gusto nga atong agenda nga, o atong ipaubos kay naay kami nga agenda, nga gwapong idea. But insofar, I have done it nga, na ako'y mga idea nga gisubmit sa committee, ni ang committee miingon nga, I asked them, unsa man inyo kasultian ni? Dayon, please don't be shy. Then, Pastor, na may mga idea ang inani, Pastor. Then I say nga, maayo lang wisdom, okay, I will turn down this my agenda. Ipuli na, ano to igsoon. Happy kayo sila. Kunya, when they work it because ilamang idea. What if katong akong idea nga dili maayo kayo ni Daog niya? Dili na supported. So, that would become a problem. That's very good. So, yeah. Thank you very much, Pastor Elvin. Nindot po ni kay nadugang ang mga illustrations, no, nga real good ba? Kanang gigangid sa personal nga experiences. So, mao po na usa sa mga butang nga ganahan na to samtang kita magatuon sa atong lessons. And for that, we thank Dr. Elvin. Kay kani si Pastor Elvin, nahimo po ni siya nga presidente sa usa nato ka lokal nga misyon. Karon director pod, so we do not know kung saan na po'y plano sa Ginoo siya after this, but generally ang iyang exposure ani lalom-lalom na yun mga kaigsunan. So nindot, no? So mao na tong lesson is not just talking about how these nations were formed, unya how they were destroyed. Yes, that's true. But not sakto imong point nga na di say point nga dapat ato po siyang dakpon dugdalon na bitbito na to siya sa sulod sa atong iglesia. Kay if I remember it right, Pastor Elvin was mentioning last week nga ang implication aning nation is not just really for the literal nation, but more than that, it speaks about the church. Yes. Kay called out ba ya? Gitawag biya sa Ginoo, so na ay mission. So we know that what the mission was, and even up to now. So, ang nature sa mission, this is really more of the spiritual rather than of political. Yes, that's so. Di ba, Pastor? Yes, that's so. So, that's why, nindot itong gisulod ni Pastor Elvin nga katong nga mga panghuna-una para po niya mabit-bit na to kay mao naman po ni ang nation karon kita. Kay kita may spiritual kingdom. Kita may ang nagsunod ani nga mission. So, there is no big difference at all between the nation and this present kanang spiritual nation. Yes. Okay. So,
Okay, I think wala tayo ikong panahon, Pastor Elvin, din punta na yung Yeah. magdugang pag Yeah, mga illustration. Siguro, Wednesday, masig na po kayo. At least Monday, kining sa Monday, no? Manawa to na just simple lang, simple lang naman yung Monday. Yeah. Panahon ni Daniel, katong sa Daniel chapter 2, sa inatabo ko itong mga kingdoms, katong upat yun ka book, no? Starting from Babylon, Medo Persia, di ba? Tapos Greece, Rome, wala yun sila na kuwan ba? Yeah, and eventually the kingdom of God will be established. Yeah, of course, eventually in the Daniel chapter 2. So, mo na siya ang essence po din sa itong hisigutan. So, pinaka-importante yun kaning gingharian sa Ginoo nga maagyoy maglungtad hantod sa kangturan, no? Forever, og dili ni siya mabuntog. Bisang kinsa pa man nga mga gobyerno, ang plano nini, or bisan pa ang pinakakusgan niya kaaway, dili gyud pwede nga mabuntog ni siya mga kaigsunan. So, mo na siya ang atong assurance karong gabi una. But more than that, natay mission, di ba, Pastor? Yes. Mo na atong mission, mo na ang purpose kung anong nagtuunta og lesson para madakpan nato atong mission og ato kanang igapadayon sa pagbuhat, sa alang sa kaayuhan sa mission sa atong iglesia on overall the mission of God Himself for all humanity. So thank you very much, Dr. Elvin, sa imong nindot nga mga insights o ato nasab ka na atangan karong Wednesday. So ato kaning pagapadayonon karong Wednesday. So Pastor, please pray. Father, we thank you for the lesson discussion that we have with Pastor Pito, and we believe that you inspired us, Lord, so that we can impart wisdom to your people, and all of us will be guided to become more faithful to you. Thank you for blessing each one of us. And now as we continue with some other program that we have with the Hope Channel, and some will be going to their night rest, keep us all safe there, Lord, that we can wake up tomorrow and with all the strength we can do the work you have entrusted to us. Amen. Thank you for blessing us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you.